ay itong lugar pala nito ay museo din. Yan. Dito sa Melilla. Yan. Alamin natin kung makakapasok naman tayo dito kung libre lang. Ayan, mukhang libre lang din. Mukhang walang bayad dito sa lugar na to. Ayan, may mga pasahero dito na nandito din. Dito, museo na to. Dito sa lugar na to na mapapansin nyo na nandito yung mga unang panahon na mga ginagamit nila. Ayan. Ito yung canyon na matagal na panahon na yan. Tapos ito yung ginagamit nila. Ayan, napakabigat. Hindi natin alam kung ilang kilo yan. Ayan, tapos yan yung canyon. At andito naman yung isa sa mga nagpapaliwanag kung anong merong history dito. Ayan, napakatagal na panahon na 1936. Tapos dito naman sa kabila, ayan, papasok naman tayo dito sa loob kung itong ibig sabihin pala nito ay museo pala to ng mga militar nung unang panahon dito sa Spain. Tapos ito yung mga na-discovered nila na mga gamit, at ito yung mga hawla o mga nila yan, yung mga kumbaga para hindi makalusob yung mga kalaban. Ayan, papasukin natin yung loob kung pwede tayo makapasok dito. Ayan, dito sa loob, yan yung mga militar nung unang panahon. Ayan, tapos dito naman sa kabila, ganun din. Ayan. Dito sa loob ay yan na yung mga kagamitan dito. Ayan. Tapos may mga baril pa. Ayan, tapos may mga machine gun. Ayan. Yan yung mga model niyan. Modelo. Ayan. Yung ganyang klaseng mga machine. Ito naman yung mga bansa nila, yung mga lugar. Tapos ito naman pinapahiwatig nila kung mga kampo. Ayan. Gumawa sila dyan ng kampo kung paano mga plano ang gagawin nila. Ayan. Bali pinapakita nila kung ano ang mga posibilidad na pwede mangyari o nangyari nung unang kapanahunan pa nila. Ganito ang mga ginagawa nila kung paano makipagdigmaan at makipaglaban sa mga kaaway nila. Ayan, habang maraming mga bala dyan, tapos barbed wire, tapos dito naman yung mga sari-saring mga baril. Ayan, mga baril, mga armas. Ayan, yung mga kasuotan nila, mga ganyan ang mga itsura. Ayan. Tapos ito naman, ganitong klase naman ang shield. Na pagka halimbawa mga tear gas o halimbawa na mga bala para hindi ka tamaan, ay kokoberan mo yung sarili mo at makikita mo yung mga kalaban kung paano lumusob. Ayan, napakaraming mga baril at mga armas dito. Ayan. Tapos dito naman, ito naman yung telescope. Ayan, pagka halimbawang para malaman natin kung may mga lumulusob na mga kalaban. Ayan, ayan naman yung bintana nila. Ngayon alamin natin kung makakapunta tayo dyan mamaya-maya. Mga ganyang klaseng mga kagamitan. Tapos ito naman yung mga yung mga granada. Ayan, mga ganyang klaseng armas. Napakaraming mga armas dito. At ito yung mga sikat na mga pinuno nung mga panahon nila. Yan yung mga sundalo rito. Yan, tapos dito naman sa pinakamataas, ayatin natin dito sa pinakamataas ay mga ganito naman na makikita. Yan, mga missile yan na na-discovered nila dyan. Yan, tapos dito naman sa pinakataas ay ito makikita natin. Yun. Kanina, ayun, ngayon nandito na tayo. Nandito na tayo sa pinakataas na pinuntahan natin. Kanina nandoon tayo. Ayan, umupo tayo dyan para i-zoom natin to. Ngayon nandito na tayo sa pinakataas at alamin pa natin kung ano pa yung pwede natin mapuntahan dito sa lugar na yan. Ayan.
Yan, tapos ito naman yung isa sa mga kanyon na dinisplay dito na ganyan naman ang itsura. Yan, itong kanyon na to ay napakarami ng mga pinaglabanan ng ganitong klaseng kanyon nung unang panahon. Ayan, ngayon aakyatin natin itong pinakataas nitong castle na to. Dito tayo dadaan papunta ron. Yan, ito yung ganitong klaseng bandila nila. Aakyatin natin yan, pupuntahan natin yan. Ayan, ngayon ito na yung kabuuan nitong lugar ng bansang Melilla o lugar ng Melilla dito sa Spain. Ayan, habang andito yung barko natin. Yan, tapos andito na tayo sa pinakataas nitong castle na to. Ayan, naakyat na natin itong pinakataas ng castle na to. At yun naman yung baba at ang lugar ng buong Melilla dito sa lugar ng Spain. Ayan, ngayon ganito naman ang itsura ng plaza nila rito sa loob. Ayan, pinasok natin. Bago tayo umuwi ay meron ditong fountain dito sa plaza nila. Ginawa tong fountain na to noong 1997. Yan, yang fountain dito sa lugar ng parte ng Spain, dito sa plaza na to. Yan, ang date na ngayon ay November 16. Nandito tayo sa pinakataas ulit ng barko dahil pagka puerto ay inaalam natin kung anong klaseng bansa ang makikita natin dito sa araw-araw na pinupuntahan ng mga pasahero kasama lahat ng mga crew. Ngayon nandito tayo ngayon sa lugar ng Portugal na naman ulit, pero lugar naman ng Funchal. Dati nung nasa Sagaros pa ako noong 2006, 2007 at 2008 ay lagi kami pumupuerto rito sa lugar ng Funchal dito sa Portugal tuwing December dahil marami rito mga fireworks at halos lahat ng mga karamihan ng mga malalaking barko ay dito dumadaong para dito i-celebrate yung New Year, tuwing New Year kada December. Ngayon ganito ang itsura ng Funchal dito sa Portugal. Papakita natin na pagkatapos natin magtrabaho ay lalabas tayo. Ayan, ito ang lugar ng Funchal dito sa Portugal. Lalabas tayo mamaya. Ito, papakita natin na banda rito ay may tulay. Yan, daanan ng mga sasakyan para makatransfer sila dito sa kabila dahil itong bundok na to ay napakaraming mga sibilisasyon na to. Tong lugar ng Funchal na to na marami ng mga nakatirang tao na halos city na yung dating dahil maraming mga building na nakatayo rito. Pero mamaya ay ito ang pupuntahan natin. Yan, alamin natin kung saan tayo makakarating. Yan, itong castle na to ay alamin natin kung makakarating tayo dyan mamaya pagkatapos ng trabaho. Yan, ito ang lugar ng Funchal dito sa Portugal. Yan, ngayon nandito na tayo sa labas. Humingi tayo ng brochure. Yan, ito yung buong mapa ng Funchal dito sa Portugal. Ayan, humingi tayo nito dahil medyo malayo-layo yung pupuntahan natin dahil nagtanong tayo sa isa sa information desk na inaalam natin kung makakarating tayo dito sa cable car na to, kung pwede tayo makasakay sa ganitong klaseng uri ng sasakyan. Yan. At